Lagay ni Dwight Howard para maging import ng Converge, inilabas ni Coach Charles Chu. Paniwala naman ni Justin Brownlee, pwede na si Kai Sotto na makipagsabayan sa NBA at si George King ng Blackwater handang manirahan sa Pilipinas sakaling aprobahang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Kahandaang maglaro para sa Gilas, idinetalye. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matagal nang usap-usapan ang posibleng pagpasok ni Dwight Howard sa PBA sa pamamagitan ng Converge. Pero base sa huling inilabas na pahayag, iba ang magtitimon sa grupo dahil may planong iba si Coach Charles Chu para sa dating NBA champion. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Charles sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Hindi available si Dwight. Meron kasi siya mga commitment kaya hindi natuloy. Titingnan namin kung may babalik namin siya sa strong group para sa Dubai sa susunod na taon. Si Chick Diallo naman, mas bata, mas fresh ang legs. Mahusay din siya nakikipag-usap at napaka-solid na team player na gagawin ang kinakailangan gawin para manalo kami. Tutulungan din niya yung aming mga lokal. So base kay Coach Charles, may mga commitment sa kasalukuyan si Dwight Howard. Isa sa mga rason bakit hindi siya nakuha ng Converge. Actually sayang kasi wala namang limit ang height ng import ngayong Commissioner's Cup. So malaki sana yung bentahin ng Converge kung nakuha nila ang serbisyo ni Dwight Howard. Pero ayon din naman kay Coach Charles, maganda yung basa nila kay Diallo. Ibig sabihin, kumpiyansa din sila na mabibigyan ni Diallo ng 100% na performance ang Converge sakaling sumalang na siya dito sa PBA. And sa kaso ni Dwight, hindi rin naman siya nawawala kasi nga titingnan naman nila kung makukuha ulit nila yung kanyang serbisyo or yung serbisyo ni Dwight para naman sa Dubai next year, no? Kung hindi tayo nagkakamali, gusto nilang bumawi kasi nga nakuha ng Al Riyadi ng Lebanon ng kampyonato ngayon 2024. So expect natin na magiging mainit ang kampanya ng Strong Group Athletics next year. Lalo na at makakasama ulit nila o posibleng makasama ulit ang dating NBA champion na si Dwight Howard. Habang walang pagkakataon ng Converge na makasama si Dwight Howard sa PBA bilang import, tila sigurado naman si Justin Brownlee sa kakayahan ni Kai Sotto. Ayon sa kanya, pwedeng-pwede na ito sa NBA. NBA na matagal nang nasa radar ni Kai Sotto at ng sambayan ng Pilipino. Narito ang paglalahad ni Brownlee sa isyong yan. Tutukan natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa Spain. I have been saying, sa tingin ko pwede na siya maglaro sa NBA. Siyempre ang taas niya, ang laki niya at meron siyang skills. Sobra siyang nag-i-improve. Napakagandang makita nun. Ang isang batang player na tulad niya na may napakaraming potential at makita siyang simulang tuparin ang kanyang potential. Mahusay siya, maayos niyang ginagawa yung mga bagay. Shooting, great skill set, passing, kaya niyang gawin lahat sa court. 7'4 siya at kaya niyang gawin ng lahat. Alam niyo, sa totoo lang ang hirap pagbigay ng komento para kay Kai Sotto. Kung mapapansin nyo, wala halos tayong ginagawang kwento tungkol dito kay Kai, di ba? Siguro meron, pero dati pa yon. Pero yung mga kwento ngayon, medyo hindi talaga tayo gumagawa. So ano yung rason natin? Bakit ganun, di ba? Una, ang daming bashers ni Kai Sotto. Kung gaano karami yung fans niya, parang ganun din karami yung haters niya. In short, kapag tinakal natin dito si Kai Sotto, kahit sabihin mo yung totoo or kahit nagsasabi ka na ng totoo siguro, mababas at mababas pa rin ako dyan. Anyway, mula mismo kay Brownlee, naniniwala siya na pwede na talaga si Kai sa NBA. Wala naman tayong argumento doon. Higit kanino man si Brownlee at si Coach Tim Con, ganun din yung mga kasama niyang player, sila yung may alam tungkol dyan. Kung ano yung totoo, kung ano yung nagagawa at kayang gawin ni Kai Sotto sa loob ng court. Siguro kung mangyayari talaga yon, ang makapasok siya sa NBA, siya na rin tayo sa mga unang-unang masisiyahan dyan. Kasi kahit paano may nakapasok na isang purong Pinoy sa NBA, di ba? Matagal na nating hinihintay na may isang Pinoy talaga na makapasok doon. Kasi nga naniniwala naman tayo na kaya nating makipagsabayan sa lahat ng lahi. Laro yan At sa larangan ng palakasan, lahat may kakayahan at lahat dapat pantay-pantay. Kung paniwala si Brownlee na kaya na ni Kai Sotto na makipagsabayan sa NBA, tahasan namang sinabi ni George King, import ng Blackwater, na gusto niyang maglaro para sa Gilas Pilipinas kung pahihintulutan ng pagkakataon. Kung paano niya sinabi yan, narito ang report. Tutukan natin si George King sa report ni Kinito Henson sa Philstar. Mahal ko Pilipinas, lahat mahilig sa basketball. Minsan na ako naglaro para sa US sa isang FIBA tournament. Pero kung pinayagan nila si Eric Gordon na maglaro para sa Bahamas pagkatapos maglaro para sa US, dapat okay din ako. I am not a big name kaya sana hindi maging issue. Tama si George King doon Kung pinayagan ng FIBA si Eric Gordon na mag-switch ng team mula sa US patungo ng Bahamas,
bakit nga naman hindi siya po pwede, di ba? Parang unfair naman kung hindi talaga magkakaroon ng ganung kaso katulad ni Eric Gordon. Ang problema, parang dito pa lang sa atin, medyo malabo na kasi si Jordan Clarkson, di ba? At tulad ni Eric Gordon, yung nanay niya o yung nanay ni Gordon, taga Bahamas. Yung nanay naman ni Clarkson, Pilipina. Pero ang labo, di ba? Hindi nila maaprubahan si Clarkson na maging local. Anyway, switching ang pinag-usapan dito eh. Nagpalit ng bansa si Gordon. At base kay George King, interesado siya na maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ibig sabihin, gusto rin niya mag-switch ng bansa. Si King kasi nasa roster na siya ng US para sa 2nd and 3rd FIBA World Cup Americas qualifying windows. Noong 2022 po yan. So yun yung pinaglalaban niya. Bakit hindi siya po pwede? Kung pwede naman kay Gordon. Base sa ulat ni Kinito Henson kinausap na ni King si PBA Commissioner Willie Marcial tungkol sa isyong yan. Sa pananaw naman ni SBB President Al Panlilio, medyo complicated kasi nga bago lang naglaro si King sa US. Noong 2022 lang siya, while si Gordon noong 2010 pa. Kung sisilipin mo talagang mabuti, medyo sayang kasi sa ngayon, yung stint niya sa Blackwater, nagtala si King ng 40.3 points, 13.1 rebounds, and 4.7 assists per game po yan Kumamada rin siya ng 64 points minsan sa laban nila ng SMB. Base na rin sa kanya, willing na willing siyang dalahin ng pamilya dito at mag-settle down sa Pilipinas sakaling maging naturalized player siya ng Gilas. So depende na lang siguro yan kung ano yung magiging hatol ng FIBA and of course kung kikilos ang SBP para gawin siyang naturalized player ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.